Una sa ating mga balita, kasabay ng isinasagawang pagdinig ng Kamara kaugnay sa isyu ng enerhiya dahil sa kaguluhan pa rin sa Middle East. Naghain ng isang panukalang batas si House Speaker Faustino Boji III sa Kamara na layong maibsan ang epekto ng presyo ng langis. At mula sa Batasang Pambansa, si Jap Regala live. Jap. Proteksyon ng mga consumer. Yan ang isinusulong ni House Speaker Faustino Boji III para makatulong ang Kamara kasabay sa mataas na presyo ng langis. Ayan ang mga consumer at ma-stabilize ang presyo ng langis. Itinutulak ni na House Speaker Faustino Boji III at House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos ang House Bill No. 8834 o ang Proposed Kalinga Act. Ito'y matapos ang anunsyo ni US President Donald Trump na blockade sa Strait of Hormuz dahil sa hindi na pagkasundo ang pagbubukas ng naturang daanan. Sa ilalim ng Kalinga Program o komprehensibong alalay sa livelihood, inflation, negosyo and good assistance, layunin nitong pagaanin ang epekto ng inflation dahil sa pagtaas ng presyo ng langis habang sinisiguro ang sapat na supply ng enerhiya at iba pang pangangailangan. Naglalaman din ng 7 pangunahing layunin ang programa, kabilang na riyan ang pagtitiyak ng sapat na supply at tamang presyo ng mga essential goods at logistics, pagtitipid sa enerhiya at demand at iba pa. Sa ilalim din ng Section 5, kabilang sa tatargetin ang mga programang subsidiya para sa sektor ng transportasyon, agrikultura, pangingisda at logistics. Kasama rin ang flexible fuel tax adjustments at iba pa. Binigyang diin naman ni Speaker D ang kahalagahan ng pagiging maagap sa naturang issue. Anya, may domino effect ang pagtaas ng presyo ng krudo sa mga pangunahing pangangailangan ng mamamayan at hindi pwedeng hayaan lang ang presyo nito na magsitaas. Dagdag pa niya, hindi lang ito tungkol sa pagtaas ng presyo ng langis, kundi pati na rin anya sa posibleng pagsipa ng inflation kung hindi ito mai-stabilize. Ayon pa sa mambabatas, isa rin ito sa konkretong aksyon ng Kamara kasabay ng isinasagawang Lead Joint Committee ngayong linggo. Mula rito sa Kamara, balik muna si Bien.